Morning! Ayan, pagkagising ko, ito kaagad yung hinarap ko. Ayan, kagabi, ginagawa ko yan pero hindi ko na siya niligpit. So, ayan, gumagawa tayo ng mga flowers, tapos bouquet, preparation for Valentine's Day, tapos meron pa ako dun. Ayan, meron ako ditong maliit. So, naggawa tayo ng tulip na taro. Tapos, ang tawag dito, color yellow. So, gagawa pa ako ng iba. Sana may bumili kasi i-display ko lang yan guys. Hindi pa yan po order. Ayan, naka-face mask ako kasi ano nito guys ha? Masakit sa ilong. Kaya yung mga crafter dyan, mag-face mask kayo, protection. At banda dito naman ay nagpapagawa ako ng stand dito sa aking mister. So ayan. Salamat naman at nataon na day off niya kaya may time siya para dito sa akin nire-request. Hello, magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Kumusta kayo lahat guys? Sa video ito ay papakita ko lang sa inyo yung kaganapan bago mag Valentine's Day. Kaya naging sobrang busy na naman ang inyong katendera. So dito guys, gumagawa ako ng mga flowers at bouquet kahit wala talaga akong pa-order. Kahit isa wala akong pa-order dyan. Kasi ang gusto ko bago mag Valentine's Day ay makagawa ako ng mga sample na pipicturan at ipopost ko sa aking social media. Ang gusto ko kasi yung aking ipopost na paninda ay gawa ko mismo, hindi yung kinuha lang sa internet. Para kung may umorder at magkagusto do sa post ko, ay kaya kong gayahin at kaya ko rin gawin. Sa totoo lang, kailan lang naman ako natutong gumawa ng mga bulaklak. Di ba nag-start ako nung November, nung undas. At ngayon, lakas loob na pagtitinda ng mga bulaklak ng bouquet ngayong Valentine's Day. Bahala na kung may bumili o wala. Pero pakiramdam ko may bibili talaga sa akin. Kaya eto, nagsusumikap tayo. Pinagpupuyatan, sisikapan, ginagalingan para maging maganda yung kalalabasan nitong aking ginagawa at magustuhan ng mga mamimili. Saka ko na iniisip yung aking kikitain. Pagdating naman sa pagpepresyo, feeling ko parang yung regular na ginagawa ko lang sa aking sari-sari store. Basta alam mo yung puhunan, madali na magpresyo. Ang pagkakaiba lang dito kasi nga handmade ay mas malaki syempre yung porsyento na idadagdag natin. Nakakatuwa kasi ang dami kong materials at kompleto talaga yung mga materials ko dito. Kaya kahit ilan pa yung gawin kong bulaklak, kahit ano pa yung gawin kong klase ng bulaklak, ay nandito na lahat. Kaya walang stress, talagang relax lang ako dyan, kalmadong kalmado kahit wala naman talaga akong pa-order. Puro preparation lang yan para sa Valentine. So ayan, natapos na nga ni Mr. yung pinagawa kong stand kasi diyan ko ilalagay yung mga bouquet. At tapos yung mga keychain na ginagawa ko na naka-display naman doon sa tindahan ay inilipat ko muna siya pansamantala dyan. Pagsasama-samahin ko. Tapos, meron din ako mga balloons, Valentine balloons. Pang 10 pesos naman yung benta ko noon. Lagari ako dito. Ayan, pagkagaling ko dun sa pagdi-display, eto, balik na naman ako dito sa aking gawaan. Ililigpit ko lang yan pag kami kakain. After namin kumain, ibabalik ko na naman ulit dyan kasi mas maganda kasing kumilos at gumawa dyan kasi syempre medyo malaki yung mesa namin. Medyo nakakabuelo talaga ako ng paggagawa. Especially pagka nagra-wrap na ng bouquet, kailangan medyo maganda talaga o maluwag yung space. So dito sa video nakikita nyo, nagagawa ko dyan ng bouquet, tulip bouquet, malaki yan, large size yan guys. So ayan, dyan sa yung bouquet na yan ay ang presyo ko dyan ay 450. Sabi ko, ayan, 450 na lang. Mura yan ha. Mura yan compare sa ibang mga crafter talagang, yung mga kilala na, yung mga talagang marunong na, medyo matagal na talaga sa ganyan. So sa akin, syempre, budget friendly lang yung presyohan natin. Pero maganda na rin yung tubo ko dun ha. At ayan nga, hindi ko siya matapos-tapos ng isang gawaan. Ayan, tinan nyo, medyo parang inabot na ako dyan ng gabi. Kasi nga marami tayong ginagawa. May tindahan, tapos
meron tatawag sa akin, tapos mag-aayos sa labas, magluluto, yung gawaing bahay, syempre kailangan magluto, pagkain namin. At maya-maya darating na naman si Mister galing sa work niya. So ayan, binabalik-balikan ko lang yan. Ang kagandahan lang, walang nanggugulo dito sa ginagawa ko dahil walang bata, gano'n. Malalaki na yung mga anak ko kaya walang nangingialam. Kahit iwanan ko yan dyan, ay walang nangingialam ng mga gamit ko. Kaya okay na okay talaga. Walang stress, kalmado lang. Ang makulit lang pala dyan yung aking pusa kasi mahilig siya sa flower, nangihingi siya ng flower pagka nakikita niya akong gumagawa ng mga ganyan, ng mga ng bouquet o kaya ng kitchen, ganon. Pero sa tingin ko, wala siya dyan sa video. Sa tingin ko, tulog yun. Ang nariyan lang kasi yung aming aso na si Jaguar. So, ayan, pinapasok ko siya dyan kasi ang kulit din niya. Pag may bumibili sa tindahan, tinatahulan ng tinatahulan. Para matahimik, kaya pinapasok na lang namin dyan sa loob ng bahay. At dito nga, binalikan ko na ulit yung aking bouquet. Ayan, talaga sinisecure ko guys yung pagkakatali para naman maging mahigpit. Kailangan mahigpit para hindi basta makalas yung ating mga yung balot ng ating ano bang tawag diyan, Diyos mio. Ako hindi pa talaga ganun kagaling sa mga gantong ayan, basta para hindi maglaglagan yung mga kinakabit ko mga wrapper, yung bouquet wrapper. So ayan, syempre bago ikabit, tinatansya-tansya din natin kung maayos kasi yung papel kasi sa yung bouquet wrapper kasi guys, talagang kailangan hindi ka talaga magkamali kasi once na nagkamali ka, masisiraan ka ng wrapper, sayang yun. Medyo may kamahalan pa naman yung wrapper para sa mga bouquet. Kaya hindi pwede siyang magusot. Kaya dapat sigurado at ingat na ingat talaga. Lalo na sa akin na first timer sa mga ganitong gawain. Kaya talagang doble ingat. Pero nag-enjoy talaga ako sa ginagawa ko. Masasabi kong stress reliever ko na to. At eto nga, andito na naman ako sa aking pagpupwestuhan ng aking mga bulaklak. So, etong pwestong nito, dito talaga namin ililipat. Pagdating ng araw, pagdating na may budget na ulit kami, dito namin ililipat yung aming tindahan. So, ayun, another lipat na ulit. Ito yung lugar, ito yung pwesto namin na unang-una kong pinagtindahan. Doon sa mga nakakapanood na aking video, ito ay maliit lang. At dahil nga nawala na yung sinanay, so akala namin, nung naunang hatian kasi, dun kami sa bandang gitna. Sa gitna yung aming pwesto. Pero bandang huli ay nagkaroon ulit ng pag-uusap. So ayan, napunta ulit kami dito sa kabila. At ayan, tinan nyo, dito na naman ako sa aking gawaan. So ganyan lang yung senaryo, pabalik-balik. At dito guys, iba na naman pala yung aking ginagawa. So ayan, mga flowers naman or mga bouquet naman na may chocolate yung aking gagawin. Siguro mga 4 o 5 bouquet na chocolate with flowers yung ginawa ko dito. Para naman merong pagpilian yung customer kasi meron kasi syempre yung iba gusto nila may kasama ng chocolate, yung iba naman ang gusto nila ay flowers lang. So eto, budget meal lang yan guys. Yung isang ganyang gawaan ko ay 150 pesos. Flowers na yan na may flower na tapos may 3 chocolate na. Ayan, tapos naka-bouquet pa yan. So ganun kasulit, ganun kamura yung aking mga bouquet. So syempre, ganun talaga sa katulad ko nagsisimula pa lang. Kailangan magpakilala tayo na mababa yung presyo. At hindi lang basta mababa yung presyo natin, kundi maganda rin yung pagkakagawa. Hindi nakakahiya na ibenta at hindi nakakayang ibigay o iregalo sa mahal natin sa buhay. So, itong gamit ko nga pala dito ay double color yan. Double color yung ating wrapper dito guys. So, ayan. Alam nyo, sobrang mura. Kung gusto nyo palang magawa ng mga ganito, maglalagay ako ng product dyan sa description. Kung gusto nyo rin mag-try, mag-practice, mura lang guys sa online pag sa online kayo bibili. Kasi nagpunta ako sa physical store, alam nyo ba, 25 pesos ang isang
ang isang bouquet wrapper. Samantalang sa sa online parang magkano lang, basta mura, 5 5 piece, parang pumapatak lang na ₱10 guys, gano'n, minsan wala pa. Basta check nyo na lang yung yung presyo, maglalagay ako ng product diyan sa description. Check nyo na lang kasi sa dami ng aking mga binibili, hindi ko na matandaan yung eksakto talaga. Basta alam ko sobrang mura pagdating sa kung sa online kayo bibili. Ayan, lima-limang kulay yung binili ko diyan at magkaiba sa magkabilaan, magkaiba. Two-tone yun, two-tone kung tawagin nga pala yan. Ayan, sa physical store, ₱25, sobrang mahal. Kasi, kaya ako nasabing ganon, kaya nasabi ko yung presyo kasi nga, naubusan ako ng purple kasi yun ang best seller ko nung Valentine's Day. So, naubusan ako ng purple kaya nagpunta ako sa mga school supply doon sa physical store. So, ₱25 ang isa, bumili ako ng 4. Kasi mabenta guys, yung purple at saka pink. Ayan, yung ibang kulay, hindi masyado. Sa totoo lang, mayroon akong customer na color green, yung bouquet, yung wrapper ng bouquet. Sabi niya, pwede po bang mag-request? Pwede po bang gawin niyo na lang tong purple? So, ako naman, okay lang, sige lang. Kasi may free time naman ako. Kasi nga, bago pa mag-Valentine's Day, mga 1 week before, ay nakapag-prepare na talaga ako ng mga flowers. Ang gagawin na lang, babalutin na lang, yung iba, ilalagay na lang sa plastic, yung iba, ibubuking na lang. So, madali na yon. Ang medyo matagal lang kasi dito guys, yung paggagawa ng mga bulaklak. Kasi may mga pagdikit-dikit pa, 'di ba? Yun. Kaya napakahalaga talaga nung napaghandaan ko kahit papaano yung mga bulaklak para balot na lang ng balot tulad nitong ginagawa ko. At dahil nga ang gusto ko lang dito ay gumawa ng sample para meron akong pipicturan para i-post online at makapagpa-order. Ito, iba-iba yung ginagawa ko. Iba-iba rin yung kulay at iba-iba rin yung itsura ng ating mga flowers na binabalot dito. So, ito, color green naman yan. Two-tone, ayan. Lahat ng aking mga bouquet wrapper guys ay two-tone. Tulad yan, green at saka dirty white yung sa kabilang side niya. So, ayan. At ang ginagawa ko naman dito ay nagagawa ako ng fillers na panglagay doon sa mga flowers. Pandagdag kumbaga. Ayan, malaking bagay guys pagka may fillers yung ating mga bulaklak. Nakakadagdag laki, nakakadagdag ganda sa bouquet. Pero mura lang naman yan. Yung ganitong trabaho guys, kailangan talaga ng tiyagaan. Kailangan matyaga ka, mapagpasensya, lalo na sa paggagawa ng wrapper. Pagbabalot ng flowers, pagbubuke yan, kailangan mapagpasensya, kailangan yung kamay mo ay hindi masyadong mabigat, ganon. Kasi pagka mabigat ang kamay ay malulukot at masisiraan ka talaga ng wrapper. Medyo may kamahalan yung wrapper guys ha. Ayan, pati sa paggagawa ng mga flowers gamit ang pasi wires. So, ayan. Sa una lang naman medyo talagang mahirap. Pero pagka nasanay ka na at gusto mo yung ginagawa mo, magiging madali na ang lahat. At dito nga, malapit ko na matapos ulit itong isang bouquet. So, ₱150 yung benta ko ng mga ganyan guys. May chocolate at saka may flowers. So, ayan. After ko niya mabalot, ay pipicturean ko at ipopost ko na sa aking Blue Up. Tapos, after ma-post sa Blue Up, i-display ko na siya doon sa pinagawa kong stand. Sa pinagawa kong stand kay Mister. So, ayun. Buti na lang, marami kami dito mga gamit. Galing din sa tindahan, galing din dito sa bahay. Kaya, hindi na ako bumili ng mga materyales. DIY na lang. Buti na lang talaga, meron akong asawang talented. At hindi lang basta talented, napaka-supportive pa. Kaya pag may gusto talaga akong gawin, mas lumalakas ang loob ko, mas nagagawa ko ng tama dahil alam ko yung asawa ko ay lagi nariyan, nakasuporta sa mga gusto ko.
At isa yon sa mga blessing na ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Nagkaroon ako ng partner sa buhay na supportive at mapagmahal. At eto na, yung ginagawa ko kanina guys na big bouquet. Yan, large size yan guys ha. Ito yung pinakamalaking bouquet na nagawa ko. Sa totoo lang, may umorder niyan. Yes, may umorder. Pero yung umorder, ang gusto niya, mayroong chocolate. Hindi lang basta chocolate, premium. Kaya naman napasugod ako sa grocery kanina para bumili lang nitong premium na chocolate na to. So ayan, sold na yan guys. Sold na. Bali pangalawang sold ko yan. Meron nag-PM sa akin na isang sunflower, worth of 100 pesos daw na sunflower. So ayun, ginawan ko na kaagad siya at naka-display na dun sa labas para pag may dumaan, so makikita nilang may ganun akong style. So pag nagustuhan yon, gagawa ako ng para sa kanila. So ayun, yun naman ang purpose ko mag-display. Tapos pagka nagustuhan ng customer, saka ako gagawa ulit ng isa pa. May mga naka-ready naman ako ng mga sunflower. At ito, biruin nyo, naisingit ko pa yung paggagawa ng keychain. Ito, order ni customer. Worth of 150 pesos yung benta ko. Tapos, nagpa-add siya ng dalawa pang flower. Worth of 30 pesos, 15 pesos ang isa. So, gusto niya to, pero nag-request siya na kung pwedeng palitan into purple. Gusto niya purple. Ayan. Talagang basta kabataan. Napapansin ko talagang mas gusto nila yung purple at saka pink. So, ayun. Dahil may time pa naman, sige, pagbibigyan natin yung customer. Bayad na yan. Kaya, sure yan. Sure transaction. Thank you, Lord, sa mga nakaka-appreciate ng aking gawa. At i-share ko rin sa inyo yung pinakamalaking bouquet na nagawa ko. Ito siya. So, ayan. Order siya sa akin. Nasa ibang bansa yung umorder nito. Ayan. Nag-request niya to. Dairy milk daw yung ilagay namin. So, syempre, medyo premium yung presyo nito. So, ito. Kung wala yung mga chocolate na premium na yan, ang benta ko lang dapat dito ay 450. Pero dahil nga hindi naman iba, hindi ko na rin gaano minahalan. Ito ay binenta ko sa kanya ng 500 pesos. So ayan, ang laki niyan guys ha, mga 3 dangkal. Ayan, isa, dalawa, 3 dangkal at mahigit pa. Ayan siya oh. Diba? Super cute niya. Ayan. Worth of 500 pesos, sobrang sulit na yan. So, lahat yan, syempre, lahat yan ay ginawa ko. So, proud ako sa sarili ko dahil kahit first timer ako sa ganitong trabaho, basta talaga love mo yung ginagawa mo, ay maganda yung nagiging resulta, maganda yung kinalalabasan. So, ayan, kaya ito, ayusin ko na, gagawin natin pink yung kanyang cover. Ay, yung kanyang wrapper pala. Ayan, tapos na siya. Tapos ito yung likod niya. Ayan. Okay, ready na to para bukas. Ayan, natapos na nga yung ni-request ni customer at nilagyan ko na nga ng Valentine sticker. So, ito ay pinagawa ng isang estudyante para daw sa kanyang mabait na teacher. Wow, sana all. At ito naman yung scenario dito sa aking pagtitindahan. So, yung mga yan guys ay ilalabas ko. Medyo pangit lang kasi yung panahon ngayon. So, ngayon medyo may araw, kaya ayan, nailabas natin yung sabitan niya na pinagawa ko kay Mr. So, ayan, may mga balloons din tayong available. For 10 pesos only. Tapos ayun yung mga flowers na tigwa 150, may flowers at saka may chocolate na kasama. At 50 pesos naman yung nasa box natin. Hindi ko na na-record yung iba pero ipapakita ko yung mga pictures sa bandang dulo nitong aking video. At itong 230 pesos, ito guys ay pahabol. Dito guys ay February 15 na. February 15 pero yung isang estudyante ay nagpahabol ng bouquet daw na purple tulip. Ayan. 4 na bulaklak. At ito yung binili ko sa physical store guys. Sabi ko sa inyo kailangan kong pumili kasi naubusan ako ng purple na wrapper. So ito, sisimulan ko na. Worth of 230 pesos. Ito na siya. Ako lang ba nagandahan?
'Di ba? Ang cute niya 'no? O ayan, ₱230 hindi ko nalugi diyan, Ang ganda ng pagkaka-wrap. Eto siya, sa malapitan. O 'di ba ang ganda ng color combination, ang ganda ng gusto ng bata, talagang purple. Love na love nila yung purple. Kaya sa susunod kong gagawin ay mga purple. Eto na nga pala yung mga pictures. Alam niyo ba na halos 90% sa lahat ng ginawa ko ay nabenta ko, 'di ba? Ang saya. Kaya kahit wala akong pa-order, ay naubos pa rin, halos naubos pa rin yung aking mga paninda at ire-reveal ko na kung magkano yung aking kinita, yung aking nabenta ay 4 digit at siyempre 4 digit din yung aking kinita. So, yun lang. Maraming salamat sa panood. Again, thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone. Guys, may mga product ako dyan. Baka gusto nyo mag-check out.